pwede mo. Yes kami, first time ko. Sabi mo nakakain ka na. Hindi, baka iba nga yun. Oh, alam ko bago lang to. Ang sasarap no, bango. Ayan yung kay mahal, honey walnut shrimp. Sa akin hinihintay pa yung eggplant something. Tofu. Hindi, fish pala. Fish and tofu. Ito egg drop soup. And may kasama pa siyang fortune cookie. 199 nga pala ang isang bowl. So, medyo pricey din. 55. Ito, 55. Kaya, first time namin mag-Panda Express. Tikman ko yung soup. Medyo maalat na. Ewan. Baka hindi na. Medyo maalat. Ito na yung ulam ko. Niluto pa kasi. So far, masarap naman yung shrimp. Tofu. Fish. Fish yung isa. Tapos may eggplant pa. Ganun. Shit, ang sarap ng fish. Oh. Parang ang sarap. Pagod pa ako nag-crave sa fish ko. Gusto ko ito. More than the shrimp. Yung shrimp underwhelmed sa akin. That's 50 pesos per shrimp, diba? Mas masarap. At dito pa talaga kami nakabili ng TV sa SM Santo Tomas. LG yung binili namin, 55 inches. 24 something lang, 24,900, parang ganun. Nakauwi na kami from SM Santo Tomas, hindi na kami nakapagpagupit. Kasi ang mahal ng gupit doon. Diyos ko. 350 yung pinakamura. Tapos yung iba 400. Kaya sabi namin, maghanap na lang kami ng barbero dito sa amin. Anyway, ayan na. Set up na ni Mal yung TV. Ayan. Ayan na yung aming LG. Mukha siyang maliit pala. Pag nandito. Pero 55 inches yan. Bala ko anong una, 43 lang eh. Maliit pala. Kasi medyo malayo yung kama namin. So, sakto lang. Teka, set up muna. Ang mura na ng TV ngayon, no? Imagine ninyo, ano yan? Dati siyang 35, naka-sale, naging 25.99 something. Almost 26. Tapos, pag weekend, tapos may Advantage card or SMAC, less 5% pa. Kaya ito, 24,690 ata siya. Parang ganun. Imagine, 55 inches na LG, 24,690 pesos lang. Tapos may 2 years warranty pa. Sabi ko nga, kahit tumagal lang siya ng 2 years, parang 1,000 lang binayad namin per month. Pwede na. Tapos LG pa. Yun. Yung TV namin sa baba, yung nasira na pinagawa namin, Skyworth yun. 65 yun. Sorry, natching ako. Yung TV namin sa baba na Skyworth, 65 inches yun. 20 plus thousand lang din siya. Pero nung time na yun, syempre iba pa yung pera. Mas mura na yung 24 ngayon. Tsaka ito, LG na siya. Tapos, ayan na yung aming TV. Makakapanood na tayo dito sa umaga ng talk show. Good morning. Today is Monday. Pero usually pag Monday, nag-off kami. Nag-work kami Tuesday to Saturday. Para if ever lalabas kami, hindi masyadong matao. Pero kanina, lumabas kami, nag-breakfast kami sa McDo. Hindi na ako nakapag-vlog. Gutom na eh. Namamahinga na ang mga babies kasi tapos na silang kumain. Namahinga na rin naman kami. So ngayon time na para kumilos. Pakita ko sa inyo yung situation ng aming guest room kasi dito tayo mag-aayos-ayos for today's video. Ayan.
O, di ba? Guest room yan. Pero makalat. Ayan. Kahapon, nakabili ako ng yung mega box na pwedeng ilagay sa ilalim. Kasi kulang nga sa storage dito. So at least yung ilalim ng kama magagamit. Yan. Di ba ang gulo? Yan ang before natin. So ito yung isa sa blinds na binili namin sa IKEA. Ganito rin yung sa office. Buksan natin para maliwanag dito habang kami ay nag-aayos. Ayan. Ayan, may view din dito. Tsaka may balcony nga dito eh. So, umpisahan ko munang linisin yung binili kong storage. Alam nyo ba, nakarating pa akong Walter Mart sa Candelaria kahapon para lang mabili to. Kasi doon ako nakabili originally nung dalawa, di ba? Nung nasa Candelaria pa kami. Hanap sa SM. Nakarating pa kami Santo Tomas, San Pablo. Wala. Sa Walter Mart lang talaga meron. So, sinadya ko talaga kahapon. Hindi na nga lang din ako nakapag-vlog. May times kasing ganun eh. Yung parang gusto mo lang matapos na yung gusto mong gawin. Hindi ka na magpipick up pa ng phone, buksan yung camera, ganyan. And ito, mga pang garden. So, yung ibang halaman, pwede na rin nating ilipat mamaya pag hindi pa ako pagod. Si Mahal, tutulong din. Andun na sa baba. Yun, tapos yung mga bag pang kailangang labahan. So, habang ginagawa ko to ay magkwentuhan tayo. Aray ko. Hiningal ako. Hindi kasi ako sanay nang may hagdan kami na mataas. Doon kasi sa Candelaria, yung hagdan namin, parang ang baba lang. Hindi ako hinihingal. Dito pag umaakyat babae, humihingal ako. Huwa ako ng panlinis. Ayun nga. Sorry. Lapit ko kayong konti ha. Ayan. So sa tayo siguro? Expectations versus reality. Ayun. Actually, nung unang lipat namin dito, bago kami lumipat, umpisahan natin sa ganun. Excited ako. Pero habang nakikita ko yung mga hindi maayos na gawa, unti-unti ako nawawala ng gana. Nawawala yung excitement ko. Kasi unang-una, mag-i-insert na lang ako ng mga clips ha. Habang nagkakwento. Ito lang yung mga biglang papasok sa isip ko ngayon, pero marami talaga. Yung sa bintana, lagpas-lagpas yung pintura. Hindi man lang iningatan na wag mapunta yung pintura sa frame ng bintana. So ngayon, may puti-puti siya. Kulay blue kasi yung frame namin. Ayun. Tapos, nung nagpabutas kami ng saksakan para sa microwave, Diyos ko, mukhang ninatnat ng daga yung butas. Hindi ko alam kung may picture pa si Mahal. Kung may picture siya, i-insert ko na lang. Pero inayos naman nila yun. And yung urinal namin. Pero yung sa urinal namin, hindi naman nila kasalanan. Nagka-diferensya yung sensor. So, kailangan ayusin or ibalik sa Wilcon. Hindi pa naaasikaso. Sabi ko nga, originally naman kasi waterless yung gusto namin na urinal. Pero, for some reason, yung napili pala namin ay hindi waterless. Yun, kasalanan namin yun. Ano pa ba? Ayun, ito sa iba na to, hindi na doon sa contractor. Yung pinagawa naming bubong sa labas. Yung para sa paligid, tsaka sa garahe. Diyos ko, bara-bara bay din ang pagkagawa. Yung frame na metal,
hindi na pinturahan masyado ng ng primer. Kaya nangangalawang na. Tapos hindi pantay-pantay yung pagkapintura. Tapos yung tawag dito, yung bubong. Di ba nag-overlap kasi yung mga bubong? Parang pag pinutol, kailangan mag-overlap na ganyan. So yung gap dito, nilalagyan siya ng parang silicone ba yun? Basta may nilalagay dun. Hindi maganda yung pagkalagay para hindi sila maghiwalay. Ngayon naghiwa-hiwalay na. So ang ending, pag umuulan, tumutulo pa rin. So, wala din. Alam nyo ba, ang nagastos namin dyan sa pagpapabubong sa paligid, tsaka dun sa garahe ay 100K. Kasama na yung labor. Pero, hindi worth it kasi hindi naman na-serve yung purpose na para hindi umano yung ulan. Ngayon, sabi niya, babalikan niya. Gusto isang buwan na, hindi naman binalikan na. Aray! Tapos back dun sa original naming contractor, yung ibang gripo namin, hindi ko alam kung kasalanan din ng Wilcon. Nakalagay dun sa ibang gripo namin ay stainless. Pero, bakit nangangalawang na? Tapos yung ibang pader, ay, hindi, nagbablog ako. Yung ibang pader, pag kinatok mo, walang laman. Parang hangin. Buhos kasi dapat dito. Pero, siguro, nung binuhusan, hindi umabot yung ibang semento. Kaya pag kinatok mo yung pader, dapat solid. Pag kinatok mo, mahahalata mo na hollow yung loob. Ganun. So, isa yun sa reklamo namin dun sa builder or contractor namin dito. Pero sabi niya, ganun daw talaga. Yung panel daw yun. Aywa. I mean, wala ako alam sa ganyan, pero dapat pag kinatok mo, solid eh. O kasi yung iba solid. Pero yung hindi. Ayun. Ano ba? Yun, yung pagkagawa ng garahe namin. Masyadong mataas yung sa likod. Ang pinagbasihan kasi nila paggawa na yung kalsada sa harap. Doon nila pinantay. Since wala pa namang kalsada, ngayon hindi tuloy kami makapasok. Ang ko sana, madali naman taasan yung garahe if ever. Hindi sana pinantay muna doon sa kalsada sa likod para nakakapasok sana yung sasakyan. Wala. So ngayon sa gilid kami nakapark sa tabing lote namin na bakante. So, yun yung mga for now, pero marami pa eh. Yun lang yung biglang pumapasok sa isip ko. So, tapusin ko lang muna to. Ang haba na rin ng video agad. Dito na guys, si Man. Para saan yan? Tools. Ito pala, may nabili kaming fire extinguisher. Baka kailangan nyo rin sa Shopee, Lazada. Yan. Ang kanyang brand ay Reynolds Max. Search nyo na lang. Magkano nga to? Ay, muna kasi yung nakaraan. Sa Malala. 1 plus pag nakasale. 1 plus pag nakasale. Tsaka yung maganda dito, hindi siya yung kagaya ng iba na pag nagamit mo na, kailangan ubusin mo siya. Kung ano lang magamit mo, tapos kunyari may tira pa, magagamit mo pa in the future pag kinailangan mo uli. Yan, may konting progress na binaba ko yung ibang mga bedsheet kasi lalaban ko muna bago i-store. Yan yung mga, actually, mga bedsheet talaga ilalagay sa mga yan. So, nilalabas ko muna dito sa balcony para maiikot ko yung kama. Kasi yung kama dapat dito yung ulo na ni. Pawis na ako. Ngayon, kailangan ko tong
balik ta rin. Oops. Ay, ano ba yan? Aray. Aray. Diyos ko, nahihirap naman ito. Tayo ko nga muna. Ayan na siya. So, bukod dito sa double bed, meron pa kaming mga single bed na yan, pwedeng pang guest kung sakaling marami. Pero wala nang space dito maglatag. Doon na sa baba, sa sala. Yan, dalawa yan. Sa San Miguel pa nga yan. Ayan, saktong-sakto yung 4 na megabox sa ilalim. Actually, 8 sana ang kasya kung wala yung extra bed, pero dami ng storage niya. Ay, nakapag-lunch na kami. Naglalaba pa rin ako. Dami kong nilaban. And pagod na ako. Ito na lang muna yung nakayara ng powers. So, yan yung after. Nabawasan naman na yung mga abubot. Nilaban ko na yung mga bedsheet kasi nilalaban, hindi pa tapos. Tapos yung mga maleta dun sa pets room ilalagay. Yan, kasi wala namang ibang nakalagay dun kundi sila Angelo. Tutupin ko na yung ibang nilabahan ko kaninang maga. In fairness, di ba nung unang mga first few days namin dito, sabi ko ang hirap magpatuyo. Pag naman pala maaraw, mabilis naman. Anyway, tapos ito maliligo, tapos pahinga na. Palabok for dinner. Luto ni Mahal. Mamasita na dinagdagan niya ng pampalasa. Tinapa, ano pa? Hebe? Wala. Tinapa tsaka hipon. Okay. Tapos ito bigay ito ni Mama pang toppings. Parang mga krobet na dinurog. Teka, mag-assemble muna kami. Legit palabok, di ba? Oh, isang perasong hipon lang kasi nagtitipid kami. Sarap. Haluin na natin. Tikman natin ang palabok. Ay, hindi ko alam kung malabon to, yung matataba. Parang may nag-correct kasi sa inyo sa akin last time na iba ang palabok. Basta ito, palabok or malabon. Ha? Nahalala yung tinapa. So yung Mamasita na powder na level up kasi nilagyan ng tinapa. At ipon. Ilang araw na ako nag-receive sa pancit or palabok. Ay, dapat pala lagi tayo may Mamasita. Kalimutan ko lang sa natin binibili.